nagmamahal po, at kung sino yung mga taga-suporta sa akin dati, tapos bigla na silang nagiging malamig dahil nga sa mga pangyayaring ito. Kahit hindi ko po kagustuhan na mawala po kayo sa akin o mawala yung tiwala ninyo sa akin o kayo mawala yung paghanga nyo sa akin, I just want everybody to know na itong laban na ito ay hindi po para lang sa aking pansariling interest. Ngayon, to make things straight, nung una, pinakita ko yung aking identity bilang palaban at bilang tao na straight to the point kung ano yung gusto kong sabihin dahil yun talaga ang nasa puso ko. Pagkatapos, itong pangalawang pag-video ko ng sarili ko para magiging humble dahil ayaw ko naman po na ang lahat ay, ang tingin na lang sa akin ay isang palaban na lang nagmumura o ano. Gusto ko lang klaruhin ng isang bagay doon. Bakit ako nagmura? Meron akong dahilan kung bakit ako nagmura. Kahit sino sa inyo, kung kayo man ang namatayan, binaril ang tatay nyo o any part of your family, na baril, sinaktan, yung aso nga lang eh. Di ba? Anong gagawin mo? Hindi lang mapapamura. Gusto mo na rin talagang pumatay. Kung may baril lang talaga ako nun, talagang pumatay na rin ako. Pero nagkataon lang talaga na wala akong kalaban-laban at walang kalaban-laban ang pamilya ko noon. Hindi naman ako nagagalit kay Duterte dahil wala talaga siya nun. Hindi rin ako nagagalit kay Marcos dahil wala rin siya nun. Hindi ako straight to the point na sinang pinagbibintangan ko na ang ikinakagalit ko ay kung magkaroon po tayo ng isang desisyon na balang araw ay pagsisisihan ulit natin. Palagay ko naman, I have made my point na hindi si Duterte ang magiging problema natin, kundi paulit-ulit na nating napanood sa telebisyon noon na sinabi niya sa atin na oras na nandyan yung mga kriminal, sabi niya, mas maganda nga kung lalaban sila eh. Para may rason na talaga yung mga pulis talagang titirahin na talaga diretso. Walang pakundangan. Oh, wala ba akong basehan? Ang dami! Kayo wag niyong sabihin na nagbubulag-bulagan kayo at nagbibingi-bingihan kayo dahil marami tayong nasa YouTube para ebidensya na kung anong pinagsasabi nito para sa katahimikan. Palagay mo ba'y tatahimik ang mga tao oras na pinakontrol niya sa mga pulis ang sitwasyon ulit? Kaya ko nga sinabi na siya yung pinakaduwag at totoo yun. Bakit ba kailangan niya nasasabihin in public ngayon, nandyan na yung mga pulis ko, basta na lang nila babaril oras na ganito, ganyan. Bakit? Kung meron bang mga kriminal ngayon, hindi ba talaga inaano rin ng mga pulis kung ano-ano? Para bang ina-underestimate yung mga pulis ngayon sa kasulukuyan? Bakit hindi rin ba nila ginagawa kung anong ginagawa nila ngayon? Kung sakali bang ibang presidente ang uupo, hindi ba nila talaga gagampanan kung ano rin magagampanan nila bilang pulis? Kung sakaling man yung mga pulis na later on, pagkatapos sasabihin niya, pagsasamahin niya yung mga private militaries, tapos, Bangsamoro, that will include also ISIS, NPA, lahat na naman may hawak ng baril pagkakaisahin. Hindi ba oh my God, hindi ba kayo naaalarma? Kalimutan nyo ako si Mystica bilang entertainer. Kalimutan nyo rin na ako si Mystica bilang anak.
ako ngayon? Ako si Mystica? May katungkulan din bilang CCW chairwoman? Ha? At nakita nyo rin sa mga YouTube, hindi ako natatakot sa mga pulis kung alam ko sila rin ang nagkamali. Dahil ang number 1 ngayon na trabaho ng mga CCW, Citizens Crime Watch, hindi lang ang mga ordinaryong tao o citizens ang tinitingnan namin. Mas matahol pa nga kung ano yung pinaggagawa ng pulis na hindi nakikita ngayon ng iba. Pero yun talaga ang tinitingnan namin. Kaya huwag niyong sabihin na wala akong ginawa, wala akong ginagawa. Tingnan niyo lang sa mga websites ko. Kung gusto niyo talaga makilala ang isang Mystica, kalimutan niyo na ako'y nag-i-split. At bakit ako kinuha ng isang napakalaking kumpanya na Better Globe? Bakit? Basta na lang ba ako kinuha dahil nag-i-split ako? Kinuha ako. Pero sa isang kondisyon na kailangan bigyan nila ako ng 8 pages personal assessment test at maipapakita ko sa inyo mismo ang resulta ng aking personal assessment test. At mismo, ang sinabi mismo nang nagbigay ng resulta na kung kinakailangan daw na malaman kung sino na ngayon ang pinanganak na apo ni Hitler, walang iba kundi ako na yun. Kaya wag niyo akong sasabihin isa akong duwag na katulad ng pinagmamalaki niyo. Oo, umiyak ako. Pinairal ko yung emosyon ng isang bata na namatayan ng ama. At walang nangyari. Dahil kami noon, andun ang curfew, hindi namin madala yung aming ama sa hospital dahil may curfew. Dahil binantaan ng mga lahat na kung sino daw ang magdadala sa aming ama sa hospital, mababaril din. Lalong-lalo na sa aming pinsan noon na siyang driver namin. Sinabihan daw na gano'n. Nabaril siya ng gabi, wala pang curfew. 6 o'clock na ng madaling araw. Ha? Hindi na lang madaling araw, kundi talagang nagbubukang liwayway ng 6 o'clock. Doon na lang nagkaroon ng kalayaan para tumingin doon sa highway. Naglakad pa ang pamilya ko sa highway para lang mag-abang kung sino ang pwedeng magdala sa tatay ko sa hospital. And it would take about 4 to 5 hours papunta ng Tugigaraw. Dahil pinabaril ang tatay ko ng former mayor noon na si Protasio Saldivar. Dahil alam nila nakakandidato ang tatay ko sa pagkamayor. Dahil by that time, siya ang konsehal sa amin. Kaya wag niyong sabihin na isa lang siyang maliit na mamamayan na siguro dahil nag-violate lang siya ng curfew. Hindi yun ang dahilan. Yung mga nagmamagaling ngayon, sasabihin nila para lang ako sumikat. Bakit ganito ang paraan para sumikat? Sikat na ako! Icon na ako! Alam niyo yun! Hindi sa nagmamayabang ako, pero that's what is my identity is all about. Kahit saang lupalop niyo ako, ilibeng, kailan may ay hindi na mamamatay ang isang Mystica, and that's what I'm proud of. It's my identity. Kaya kung akala ninyo na mananakaw o kaya'y matatanggal ninyo ang aking identity over my dead body, I'm never gonna let that happen. Akala niyo mas magaling kayo? Ha? Yung mga bubuwit, yung mga, Diyos ko, ako, lola na ako kung tutuusin, mas alam ko kung ano ang buhay kaysa sa inyo. Hindi ko naabot kung saan ako ngayon, kung ano yung mga pinagdaanan ko, kung hindi ako gumagamit din ng sarili kong utak. Sa palagay nyo, ito wala kasing utak, ito tanga. My goodness, mapapamura na naman ako. Tandaan nyo,
Kung dignidad din lang ang pinag-uusapan ngayon, sino ang mas may dignidad sa atin? Sinasabi ng mga iba, dahil daw siya ako'y nagdodroga, nagsasyabu. Sige, ipadrag test niyo ako ngayon din. Kahit sabihin niyo, ma'am, wala akong pera, sige 10 million. Ha? Gagawa at gagawa ako ng paraan makakuha lang ng 10 million. Ihamon ko sa inyo, makipagpustahan sa inyo. At kung sakali mang nanalo ako, tingnan natin kung ano pa ang sasabihin ng mga bunganga ninyo. Ganyan na nga pinapakita nyo mga Dutertards. Bakit ko sinasabing Dutertards? Kasi yun ang identity nyo na nakuha nyo sa pinagyayabang nyo. Kung hindi nga naman yan ang ini-establish niya ngayon na identity niya, hindi niyo ako masisisong bakit Dutertards o kay Diponggong. Ang ina-identify ko sa inyo. Akala ninyo I would ask for a public apology for what? Ha? Public apology because I'm fighting for my rights, my human rights, and for my own freedom? Pustahan tayo. Yung sinasabi ng 3 to 6 months na pinagmamayabang na wala na daw krimen. Sige! Sige, pustahan tayo. 3 to 6 months. May eradicate daw niya ang buong Pilipinas ng mga criminals. Ha? Kung yun man talaga ang pinagmamayabang ng sobrang mayabang na Duterte na yan, prove it! Dahil kung hindi mo na i-prove na nawala lahat ang mga kriminal dito sa Pilipinas within 3 to 6 months, then ako na mismo ang babaril sa utak mo, sa ulo mo mismo, para makulong na rin ako.